Hiniling ng pinuno ng Yaksha Palace kay Dustin na lumuhod sa harap niya at umamin ng guilty. How dare Dustin provoke the leader of Yaksha Palace? Nawala ba sa isip niya? Nang matapos magsalita ang pinuno ng mga sakay, maraming nilalang sa paligid ang nagulat. Kamakailan, ang Yaksha Palace ay naging mas makapangyarihan at sikat. Pinalawak nito ang teritoryo at nag-recruit ng mga lalaki. Sa ngayon, maraming mga mundo ang pinagsama ito. Nakipag-away umano ito sa ilang organisasyon dahil sa problema sa teritoryo at natalo ang mga ito. Ang Yaksha Palace ay tumataas. At ito ay magiging kapantay ng Heavenly Palace sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng Yaksha Palace ay isa sa pinakamakapangyarihang figure sa universo. Ang Immortal Endworld ay walang halaga kumpara sa Yaksha Palace. Sa teknikal na pagsasalita, ang Immortal Endworld ay wala sa liga nito. Ang Immortal Endworld ay umunlad ng maayos sa mga nakaraang taon at nagawa nitong makamit ang isang middle level na klase. Gayunpaman, sa tabi ng mga dakilang kapangyarihan tulad ng Yaksha Palace, ito ay isang hindi kapansin-pansin, magaspang at mahinang sibilisasyon. Ngayon, ang pinuno ng Immortal Endworld, si Dustin ay talagang nagkaroon ng mga bola upang pukawin ang pinuno ng Yaksha Palace at saktan ang mga mensaherong ipinadala niya. Para itong langgam na hinahamon ang isang elepante. This low-life Dustin has crossed the line. How dare he lay hand on the messenger sent by the leader of Yaksha Palace? Sang-ayon ako sa iyo. Napansin ko na pagkatapos niyang sumikat, itong pinuno ng Immortal Endworld, hinayaan ni Dustin Lin na mapunta sa kanyang ulo ang kasikatan na iyon at naging mayabang at egotistical. Ngayon ay nakipagkulitin siya sa pinuno ng Yaksha Palasyo. Siguradong nililigawan niya si kamatayan. I agree with you. Ang leader daw ng Immortal Endworld, itong si Dustin, ay isang napakabatang tao. Laging ganito ang mga kabataan. Madali silang naliligaw. Hinahayaan nilang mapunta sa ulo nila ang maliliit na tagumpay. Ang Immortal Endworld ay umuunlad sa napakabilis na bilis, na mapapatunayan ko. Ngunit sa palagay ko ay sira na ito. Walang sino man ang mabubuhay at maayos sa sandaling gumawa sila ng mga kaaway na may sobrang kapangyarihan tulad ng Yaksha Palace. Parami ng parami ang mga nilalang mula sa ibang mga mundo na nagtipon malapit sa Immortal Endworld. Nag-uusap at nag-uusap. Ito ang teritoryo ng Immortal Endworld. Walang tagalabas na pinapayagang pumasok ng walang pahintulot. Sabi ng isang masangsang na magulong masamang hayop, na may layuning kamatayan at pagsira sa malalamig nitong mga mata. Sa puntong ito, ang 8 magulong masasamang hayop na nagbabantay sa mga gilid ng Immortal Endworld na may higit sa 100,000 halimaw ay lumitaw. Lumulutang at naka-standby, sa tapat ng dosenang mga sakay. Ang 8 magulong masasamang hayop, kasunod ng utos ni Dustin, ay binantayan ang pasukan ng Immortal Endworld. Galit na galit sila nang makita nila ang mga dumating para guluhin sila. Ang bawat magulong masamang hayop ay tumitig sa mga sakay. At makikita ang matinding galit sa kanilang mga mata na uhaw sa dugo. Wala kang iba kundi mga hayop. Umalis ka kung ayaw mong mamatay ngayon. Sabi ng leader ng team na may laway at panunuya. Tumingin siya sa 8 kaguluhan. O itigil ang 7 magulong masasamang hayop. Dumating siya doon kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa Immortal Endworld. Me of the Immortal Endworld and you of the Yaksha Palace haven't crossing paths. At saka, wala naman talagang big issues between us. I hope you can let this one go and we can live in peace. Kevin said. Kapon kanyang mga kamay at nakatingin sa mga sakay. Haha, ikaw ay mula sa atrasadong Immortal Endworld. You're not qualified to speak terms with us. You're being ridiculous. Well, I'm here to pass on our leader's order. Pupunta dapat si Dustin Lin sa Yaksha Palace para humingi ng tawad sa loob ng 10 araw. Kung hindi, magkakaroon ng mahigpit at masakit na kahihinatnan. Sabi ni Cyan Rocklord sa sobrang maautoridad at walang takot na tono. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Bush! Isang gintong sulat ang lumipad mula sa kanyang kamay. Ito ay pinalaki ng walang hanggan at ang nakakasilaw nitong mga kulay ay kumalat.
Sa mabituing espasyo, bush. Kaagad. Ang gintong sulat ay naging kasing laki ng libo-libong ektarya. Pagkatapos ay 10,000 hektarya. Sa wakas, 1,000,000 hektarya ng lupa ang nasuspine sa mabituing kalangitan sa labas ng Immortal Endworld. Na kumikinang sa gininto ang ningning boom, nakakatakot ang sulat kaya lumipad ito patungo sa mga tao ng Immortal Endworld. Bigla na lang, marami sa mga cultivator sa Immortal Endworld ang nagsimulang maglabas ng dugo. Nalilito at nag-aalala, lahat sila ay lumipad. Ang 8 magulong masasamang hayop ay nakadama ng matinding presyon at patuloy na umatras. Umagalpak ng tawa ang mga tauhan ni Cyan Rock Lord. Nagawa na namin ang aming trabaho. Mas mabuting hilingin mo sa Dustin na gawin ang ipinagagawa ng aming pinuno. Kung hindi, magugunaw ang mundo mo. Nakangiting sabi ng isa sa kanila. Kumaway. Ang Mangas. Sumakay si Cyan Rock Lord kasama ang kanyang mga tauhan. Ipadala agad ang lalaki natin sa Evil Shadow World at punuin mo si Dustin dito. At tandaan na huwag mong guluhin ito. Sabi ni Kevin na may seryosong ekspresyon. Na nakatingin sa papaalis na mga sakay. Mukhang gagawa ng hakbang ang Yaksha Palace laban sa atin. Naisip niya, sa magulong kawalan. Dustin. Bulong ni Caroline sa sarili. Nawasak. Sa puntong ito, si Caroline at ang Evil Shadow King ay paulit-ulit na pumapasok sa magulong kawalan sa pagtatangkang hanapin si Dustin. Gayunpaman, sa loob ng walang hangganang magulong kawalan, ang espasyo at oras ay patuloy na nagbabago bawat segundo. Ang paghahanap ng isang tao doon ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Ganun ba kalakas ang turbulence? Ako, tanong ni Caroline sa Evil Shadow King. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Malakas talaga ang turbulence. Bamantong hininga ang Evil Shadow King. Dahil nadala si Dustin sa kaguluhan. Makakatakas pa kaya siya? Tumulo ang mga luha sa kanyang magandang mukha. Well, may magandang cultivation base si Dustin sa aspeto ng spatial power. Baka makatakas siya sa pagpatay. Oh, nagpupumilit sumagot ang Evil Shadow King. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ilang beses na itong tinanong. Sa totoo lang, alam ni Evil Shadow King na hindi makakatakas si Dustin mula sa kaguluhan ng espasyo at oras. Kung sa bagay, malamang patay na si Dustin ngayon. Kahit isang ninuno ng sekta ay hindi makakaligtas sa kaguluhan sa espasyo at oras. Kailangan ko siyang mahanap, patay o buhay. Kung patay na siya ngayon, kailangan kong makita ang katawan niya. Hindi mahalaga kung buto lang o isang patak ng dugo. Pinunasan ni Caroline ang kanyang mga luha habang patuloy pa rin ang paglabas. Sumasakit ang puso niya pero alam niyang hindi niya kayang sumuko. Hahanapin niya si Dustin kahit anong mangyari. Nang makita ito, bamantong hininga ang Evil Shadow King. Alam niya kung gaano kamahal ng kanyang anak si Dustin. Tsaka sobrang laki ng utang niya sa anak niya. Napagpasyahan niya na ngayong may pagkakataon na siyang makabawi sa kanya. Susuportahan niya si Caroline kahit ano pa ang desisyon nito. Kaya't ipinagpatuloy nila ang paghahanap kay Dustin sa magulong kawalan. Hindi na kailangang sabihin. Ang kanilang paghahanap ay walang bunga. Maya-maya, biglang nakatanggap ng mensahe ang Evil Shadow King. Isa siyang ninuno ng sekta kaya kahit na pumasok siya sa magulong void. Basta't hindi siya lalayo. Mayroon siyang mga lihim na kasanayan na maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa mga tao sa real space. Ang mensaheng natanggap niya ay isang mensahe para kay Dustin ni Elder Kevin tungkol sa Yaksha Palace na humihiling kay Dustin na pumunta sa Yaksha Palace upang tabyusan ang kanyang mga krimen sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ay ipinadala ng Evil Shadow King ang nag-aalalang Ellie. Samantala, ang ilan sa mga pinuno ng malalaking sekta, ilang pamilya, at iba pang puwersa ay lihim na pinag-uusapan ang pagsuko ng kanilang sarili sa Yaksha Palace nang ito ay dumating dito. Masyadong mahina ang Immortal Endworld para labanan ang Yaksha Palace. Mabilis ding kumalat ang balita sa mabituing kalangitan. Nabalitaan ko na ang Yaksha Palace ay haharap sa mga tao sa Immortal Endworld. Nakakapagtaka na ang isang maliit na mundo tulad ng Immortal Endworld ay maglalakas loob na saktan ang Yaksha Palace. Hindi ba't halos nililigawan nila si kamatayan?
Nako, nabalitaan ko na dahil daw sa pinuno ng Immortal End World. Masyadong bata si Dustin. Masyadong mapagmataas, at mayabang. Hindi lang niya tinanggihan ang imbitasyon ng Yaksha Palace kundi sinaktan din niya ang kanilang mensahero. No way. Napakaraming mahihinang mundo sa universo na ito na papatayin para sumali sa napakalakas na organisasyon gaya ng Yaksha Palace. At tinanggihan ni Dustin ang imbitasyong iyon. Matino pa ba siya? Bakit niya gagawin iyon? Anyway, tapos na ang Immortal End World. Sa isang kisap mata, lumipas na ang 10 araw. Sa Yaksha Palace, haha, ikaw na hamak na langgam. Anong lakas ng loob mong hindi lumapit sa akin at tabyusan ang iyong mga kasalanan? Aba, sige, ikalat mo. Gusto kong mas maraming tao ang pumunta sa Immortal End World. Wasakin sila, nakangiting sabi ng isang lalaki. Ang lalaking ito ay kuminang na parang isang immortal, ang kanyang malakas na aura ay napakalaki. Siya ay tila sapat na makapangyarihan upang magdulot ng kaguluhan sa pamamagitan lamang ng kaunting paggalaw. Ang lalaking ito ang pinuno ng Yaksha Palace. Got it? Ipapadala ko ang pinakamakapangyarihan nating hukbo ngayon at papatayin ang lahat ng tao sa Immortal End World sa pinakamabilis na panahon. Umakbang pasulong ang isang malaking general na nakasuot ng silver armor at magalang na sumagot. Well, hindi mo talaga kailangang gawin ito ng ganoon kabilis. Hindi na kailangan. Bumubuti na ang pag-unlad ng ating Yaksha Palace. Ngayon na ang panahon para itatag natin ang ating prestihiyo. Paano ang pagsakop sa Immortal End World sa paraan? A cat would catch a mouse. Hayaan ang mga buhay na nilalang sa Immortal End World na mamatay ng dahan-dahan sa kawalan ng pag-asa. Hindi na kailangang madaliin ito. Maipapakita pa rin natin ang lakas ng ating Yaksha para sa lahat ng mga nilalang sa universo. Manalo ito hindi kawili-wili kung ipapakita mo ang aming mga card ng sabay-sabay. Nakangiting sabi ng pinuno ng Yaksha Palace. Oo, alam ko na ang gagawin. Tagot agad ng General in Silver Armor. Hindi mahalaga kung naiintindihan niya ang likod ng pangangatwiran ng utos na ito, kailangan niyang isagawa ito sa alinmang paraan dahil nagmula ito sa pinuno ng Yaksha Palace. Hindi nagtagal. Isang tropa ng mga kabalyero ang umalis mula sa Yaksha Palace at tumakbo patungo sa Immortal End World. Handang makipaglaban sa Heaven Shadow World. Noong nakaraan, pinangunahan ni Dustin ang isang grupo ng mga tao upang sakupin ang Heaven Shadow World. Napatay na nila ang karamihan sa kanilang pangunahing puwersa noon. Ang Heaven Shadow World ay ganap na ngayong inookupahan ng Immortal End World at ngayon ay nagsisilbing kanilang tanggulan. Nagpadala rin si Master Kevin ng malaking grupo ng mga tao para bantayan ang Heaven Shadow World. Boom! Biglang, isang tropa ng kabalyerya ang dumating mula sa langit. Ang tropa ay binubuo ng higit sa 1,000 tao. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng mabibigat na baluti. Armado ng sibat, o may dalang halberd sa kanilang likod. Nagmukha silang malamig at agresibo. Tila ay nagmula sa malayo. Tumatakbo sa kanilang mga kabayo nang makarating sila sa mga hangganan ng Heaven Shadow World. Maliit lang ang tropa na ito pero halatang malalakas sila. Ang bawat soul rider ay makapangyarihan at lahat sila ay nagbigay ng nakakakilabot na aura. Sa ilalim ng kakilabot na aura, ang liwanag ng baluti at ang nakamamatay na espiritu ng mga sandata ay namatay. Pati ang mga bituin sa di kalayuan ay tila nanginginig. Ang pinuno ay nakaupo sa isang maringal na kabayo. Siya ay isang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay isang malaking watawat, na kumakaway at sumipol kasabay ng pagbabago-bago. Talahi ng demonyong insekto ng sinaunang lupang ipinagbabawal. Tinundan niya ang ninuno ng kanyang lahi at lumipat sa Immortal End World. Naging miyembro ng Immortal End World. Ang kanyang tunay na katawan ay isang mantis. Damn it! Sobra na ito. Ikinumpas ng malakas na lalaki ang kanyang mga talam at humampas pabalik. Puff! Ang dalawang talam ay naging dalawang bagyo, ang mga talam na naglalabas ng malalakas na aura. Agad na nahati ang mga tropa ng Yaksha Palace sa gitna. Gayunpaman, 5 mangangabayo sa Immortal Saint Realm ang lumapit sa kanya, na pinilit na umatras. Puff!
Ang malakas na lalaki na may 2 talam ay natama ng sibat at natapon pabalik. Nawasak ang kalahati ng kanyang katawan. Withdraw. Lumayo ka agad at magsumbong sa mga tao sa Immortal End World. Alam ng malakas na lalaki na may 2 talam na hindi nila kayang talunin ang kanilang mga kaaway. Kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban, lahat sila ay mamamatay sa pagtatapos ng araw. Haha, huli na para makatakas ka ngayon. Ang matangkad at payat na mangangabayo na nagsilbing pinuno ay malamig na ngumiti at humawak ng kanyang sibat. Na agad na pumatay ng 12-dosenang tao mula sa Immortal End World. Hindi nagtagal. Natalo ang tropa ng Immortal End World. Karamihan sa kanila ay napatay at isang maliit na grupo lamang ang nakatakas. Daan-daang mga mangangabayo mula sa Yaksha Palace ang sumugod sa Heaven Shadow World. Ang mga mangangabayo ng Yaksha Palace ay nagawang pumatay ng mga nilalang mula sa Immortal End World at sa Heaven Shadow World. Lahat sila ay pinatay ng napakarahas. Walang ipinagkaiba kahit ang mga bata. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin habang ang dugo ay umaagos na parang ilog. Wala pang isang oras, natapos ang labanan. Gayunpaman ang resulta at mga nasawi ay trahedya. Malaking bilang ng mga tao mula sa Immortal End World ang napatay. Iilan lamang sa kanila ang nakatakas at nakaligtas. Ang lalaki, na gumamit ng 2 talam bilang kanyang sandata at nanguna sa hukbo mula sa Immortal End World, ay napatay din sa matinding labanan pagkatapos niyang patayin ang 2 kabalyero sa antas ng Immortal Saint Realm. Siya ay namatay ng malungkot habang ang kanyang katawan ay napunit sa maliliit na piraso. Marami sa mga taong lumahok sa matinding labanan ang dumanas ng isang malagim na kamatayan. Samantala sa Heaven Shadow World, walang nakaligtas. Lahat ng buhay na nilalang ay pinatay. Ang dating maunlad na lupain ay ginawang impyerno. Ang mga gusali ay pinagsama-sama na ngayon sa pamamagitan ng mga tabla ng kahoy habang ang buong lupain ay puno ng mga bangkay sa bawat pagliko. Ang mundong ito ay walang laman at tiwangwang. Walang ni isang buhay na nilalang. Ang balita tungkol sa brutal na labanan sa lalong madaling panahon ay kumalat sa buong universo. Nagdulot ito ng kaguluhan at kaguluhan sa buong kalapit na universo. Sa wakas ay kumilos ang Yaksha Palace. Naglunsad ito ng pag-atake sa isa sa mga kuta ng Immortal End World at nagdulot ng hindi na mapananawli na pinsala. Ang Immortal End World ay halos tapos na gaya ng alam natin. Ito ay anino na ng dati nitong sarili. Maraming mga nilalang sa universo ang nag-usap tungkol sa pagkamatay ng Immortal End World ng may matinding tame time. Ang dakilang kapangyarihan ng Yaksha Palace ay isang hindi maitikaila na katotohanan. Alam na alam ng lahat kung gaano kadali para sa Yaksha Palace na sirain ang Immortal End World. Ito ay isang piraso ng cake. Damn it! Ang ating lupain ay nagtatag ng isang palakaibigan at diplomatikong relasyon sa Immortal End World. Ang ating mundo at ang Immortal End World ay nagkaroon ng napakalapit na ugnayan sa nakalipas na mga taon. Sa palagay ko ay walang anumang problema ang ginawa ng banal na Silkworm. At ang Infinity Beast na kasama niya, naiwan ang 2 beast sa Immortal End World. Ang 8 magulong masasamang hayop, na nangunguna sa daan-daang libong halimaw, ay nakatayo sa kalawakan ng Immortal End World sa universo. Nakatayo sila sa maayos na mga parisukat na hanay at umuungal ng mabangis. Abala rin si Kevin sa iba't ibang paghahanda para sa laban sa Immortal End World. Siya ay nag-coordinate at nag-organisa ng malaking bilang ng mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta. Ang kanat puwersa upang bumuo ng isang malaking hukbo. Sa nakalipas na mga taon, ang mga buhay na nilalang sa Immortal End World ay bumuti ng husto sa kanilang lakas. Sa buong lupain ng Immortal End World, ang kabuoang lakas ay lumago ng mabilis. Sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ngayon ay itoon ang ating lakas at protektahan ang kaligtasan ng Immortal End World. Tungkol naman sa mga kuta sa labas ng Immortal End World, na nag-snub sa atin sa oras ng ating pangangailangan. Kaya natin huwag pansinin ang mga ito pansamantala. Kung tutuusin, ang lakas ng Yaksha Palace ay lubhang nakakatakot. Hindi namin kayang hatiin ang aming mga puwersa. We will tackle one issue at a time. Sabi ni Kevin ng malakas sa lahat. Sa pagmamasid sa mga magsasaka na sumisigaw na lumaban ng buong tame time.
Siya ay kalmado at nakatuon sa gawaing hinaharap. Maaaring hindi si Kevin ang pinakamakapangyarihang tao sa Immortal End World. Ngunit tiyak na siya ang tamang tao na mag-coordinate at mag-organisa ng lahat ng manlalaban at mapagkukunan sa Immortal End World sa oras ng kagipitan. Siya ay matalino at may sapat na karanasan upang mag-deploy ng mga puwersa at pag-rally ang lahat upang magkaroon ng parehong pananaw at agenda. Sa paglipas ng mga taon, siya ang namamahala sa mga gawain ng Immortal End World. Lahat ng bagay sa Immortal End World ay naging pinakamaganda. Yumayabong at umunlad. Sa makatuwid, si Kevin ay may mataas na prestihiyosong posisyon sa Immortal End World at iginagalang siya. Mas mataas pa siya kay Dustin sa ilang aspeto. Kaya, pagkatapos marinig ang sinabi ni Kevin, tumahimik ang lahat. Seryosong pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Well, tama. Ang sinabi ni Master Kevin ay makatwiran at may malaking kahulugan. Hindi natin dapat paghiwalayin ang ating mga puwersa. Kung hindi ay magiging manipis ang ating limitadong mga mapagkukunan. Maraming nangungunang magsasaka ang unti-unting naunawaan din ito. Sa makatuwid, sa ilalim ng pamumuno ni Kevin, ang lahat ng mga mandirigma ay ipinadala upang bantayan ang mga hangganan at iba't ibang bahagi ng lupain sa loob ng Immortal End World. Bukod pa rito, isang utos ang ibinigay na tawagan ang lahat ng mga mandirigma na nakatalaga sa labas ng Immortal End World sa lalong madaling panahon. Master Kevin, kami mula sa Evil Shadow World ay nagpadala ng isang lihim na tropa upang tulungan ang mga tao sa Immortal End World. Sama-sama tayong lalaban sa Yaksha Palace. Biglang, isang lalaki mula sa lahi ng masamang anino ang dumating sa tabi ni Kevin at nagpaalam sa kanya ng may kumpiyansa. Ang tangklan mula sa Tycoon World ay nagpadala rin ng ilang barkong pandigma para tulungan ang Immorta. Saan man sa universo, may kakaiba at kakila-kilabot na namumuo. Bueno, kakaiba ang lugar na ito. Siguradong may mali dito. Bulong ni Dustin habang nakabantay at matamang pinagmamasdan ang lahat. Anong kakaibang pakiramdam? Biglang may naramdaman si Dustin. Biglang sumibol ang napakalamig at malamig na aura sa direksyon sa unahan. Bagamat napakalakas ng lakas ni Dustin, nakaramdam pa rin siya ng malalim na lamig sa buto. Dumaan sa kanyang mga buto at sinusubukang i-lock ang mga ito sa lugar na para bang nakararanas siya ng instant hypothermia. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar. Isang walang katapusang madilim na aura ng kamatayan at corpse miasma ang biglang lumitaw ng wala saan. Mabilis na kumalat ang kakaibang aura sa kanyang harapan at binalot ang buong universo sa isang iglap. Isang malakas na miserableng aura ang biglang sumikop sa buong lugar ng universo. Tila 10,000 nilalang ang umiiyak at umaalulong na parang mga ganid na hayop na sumugod at sumasakop sa buong lugar. Ano ba ang mga bagay na iyon? Takot na tanong ni Dustin. Napatingin si Dustin sa malayo. Namutla ang mukha na parang papel dahil sa nasaksihan. Nagulat si Dustin sa eksenang nakita niya mga grupo ng mga patay na sundalo sa lahat ng dako. Lahat sila ay may hawak na kalawang na trident o sibat. Mayroong higit sa 10,000 ng mga patay na sundalong ito. Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang mga sundalo ng maingat hanggat kaya niya. Nalaman niyang hindi sila humihinga. Ang mga sundalong ito ay iba sa mga miyembro ng lahi ng kamatayan. Umiral ang lahi ng kamatayan dahil ang ilang mga tao ay tumangging umalis sa kanilang katawan pagkatapos ng kamatayan at piniling maglagay ng kopya ng kanilang kaluluwa sa kanilang bangkay at mamuhay ng ganoon. Ito ay isang bagong species. Ang mga partikular na sundalong ito ay kakaiba, mga bangkay lang sila. Gayunpaman, isang misteryosong puwersa ang tila nagmamanipula sa kanila. Wait, patay na sundalo. Masama talaga ang pakiramdam ko. Gulat na gulat sa isip ni Dustin. Sabay-sabay na nagmarcha ang mga sundalo. Niyanig ang lupa at langit. Walang nakakaalam kung saan sila nanggaling o kung saan sila pupunta. Hindi nagtagal. Nawala ang mga sundalo sa malayo. Tumayo si Dustin. Nakatingin sa direksyon kung saan patungo ang mga sundalo. Hindi niya sinundan ang mga ito dahil naisip niyang malamang na mapanganib ang mga ito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga misteryosong patay na sundalong ito kaya hindi na siya nag-abala pa. Wait,
Posible bang may kinalaman sila sa kapahamakan ng bangkay na nangyari noong nakaraan? Naisip ni Dustin. Ang sakuna ng bangkay ay minsang umalis sa buong sansinukob sa gulat. Ang mga patay ay muling nabuhay. Tinalakay nila ang mundo, ginagawa nila ang lahat ng uri ng masasamang bagay. Tinawag itong bangkay na kalamidad. Pinaalalahanan ng malabangkay na mga sundalong ito si Dustin ng sakuna ng bangkay. Kung ang mga patay na sundalong ito ay bahagi ng sakuna ng bangkay. Nangangahulugan ito na nakabalik na ako sa universo kung saan naroroon ang immortal end world. Masayang naisip ni Dustin, habang nakatingin sa direksyon na pinuntahan ng mga patay na sundalo. Sa sandaling iyon, isa pang grupo na binubuo ng humigit kumulang 10,000 patay na sundalo ang lumabas sa itim na ambon. Nagmarcha sila pasulong sa maayos na hakbang. Ilang sandali pa, tulad ng mga naunang sundalo, nawala sila sa malayo. As soon as bulong ni Dustin. Maya-maya lang, may mga yabag na nanggaling sa malaki at malalim na bitek. Darating na ba ang mga patay na sundalo? Nagulat si Dustin. Tama siya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pulutong ang lalabas mula sa malalim na bitek, na nagmamarcha sa matigas at maayos na mga hakbang. Sa pamamagitan ng lumiligid na miyesma ng bangkay. Nakita niya ang isa pang grupo ng mga patay na sundalo. Mayroong higit sa 10,000 sa kanila. Makalipas ang maikling sandali, lumabas ang mga tropa mula sa bitek at iniwan ang lugar na natatakpan ng itim na ambon. Ito ay kakaiba, parang mga bangkay. Bakit sila pumunta dito para saktan ang universo? Pagtataka ni Dustin, dahil malapit na siya sa mga namatay na sundalo. Naisip niyang dapat niyang kunin ang pagkakataong ito para suriin sila. Biglang pumasok sa isip ni Dustin ang isang matapang na ideya habang nakatingin sa huling patay na sundalo sa likuran ng grupo. Baka mahuli ko ang isa sa kanila para pag-aralan ito. Si Dustin ay isang matapang na tao. Walang pag-aalinlangan. Tahimik siyang gumalaw patungo sa mga patay na sundalo na nasa likuran ng grupo. Binilisan ni Dustin ang paghabol sa grupo ng mga patay na sundalo. Sumugod siya at iniunat ang kanyang kamay sa pagtatangkang sunggaban ang 3 patay na sundalo sa likuran ng koponan. Nakakaamoy ako ng buhay. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa ere bago pa man sunggaban ni Dustin ang isang patay na sundalo. Agad namang napalingon ang lahat ng mga patay na sundalo at napatitig kay Dustin. Damn! Magagaling ang mga sundalong ito. Nananatili silang mapagbantay higit sa maaari. Nagulat si Dustin. Kahit na sa kanyang napakabilis na kakayahan sa paggalaw ng katawan. Nalantad siya sa sandaling sinubukan niyang kumilos. Pang! Sabay-sabay na itinutok ng mga sundalo sa dulo ng linya ang kanilang mga kalawang na sibat sa kanya. Ang pagkilos ay ginawa ng sabay-sabay. Na may isang mamamatay tao at malamig na layunin. Habang gumagalaw ang mga sibat, dumating ang malakas na corpse miasma kay Dustin. Bagamat walang pagbabago sa buhay na nakikita sa mga katawan ng mga bangkay na sundalong ito. Nang umatake sila, nakakamangha ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang mga sibat na kanilang inihagis ay napakabilis na madali nilang napunit ang tela ng kalawakan. Isang malamig na liwanag din ang kumikinang sa kanilang mga dulo. Ang lagaslas ng paglalakbay ng mga sibat ay gumawa ng isang nakakatusok at tumitili na ingay na nagpatindig sa mga balahibo ng lahat. Bang! Iniwas ni Dustin ang kanyang kamay sa hangin. Pinalis ang mga bakal na sibat na iyon sa kanilang landas. At pagkatapos ay sinunggaban ang 4 na bangkay na sundalo. Isa-isang lumitaw sa kanyang mga kamay ang divine ruling chains. Na mahigpit na naggapos sa 4 na kalaban. Gayunpaman, hindi iyon magiging sapat. Naramdaman ito ni Dustin at agad silang inilipat sa slave tower. Ito ay hindi kapani-paniwala. Ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa isang master sa Heavenly Grotto Realm. Nagawa na lang ni Dustin na itaas ang kanyang kamay at mahuli ang mga sundalo. Ngunit nabigla pa rin siya sa lakas ng mga ito. At hindi siya nagsisinungaling. Ang mga sundalo ay madaling mas makapangyarihan kaysa sa isang Heavenly Grotto Realm cultivator. Kung mayroon talagang daan-daang libo ng mga bangkay. Kalahati na sundalo. Kung gayon ito ay isang kakilakilabot na puwersa na isipin. Habang pinag-iisipan niya ito,
Mas lalo siyang nakaramdam ng takot. Walang kung. 10,000 sundalong may malamig na dugo ang tumitig kay Dustin at sabay-sabay na umuungal. Ang kanilang mga dagandong ay bumaon sa hangin at sila ay nakasakay kay Dustin. Napakahusay ng bilang kaya nawala ng malay si Dustin. At sila ay naniningil sa kanya sa isang solong galaw. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga patay na katawan. Bawi ni Dustin at ninisyon sila. Itinaas niya ang kanyang kamao. At ang lakas ng paggalaw na iyon ay yumanig sa kalangitan. Dahil dito, itinapon ng ilang daan sa mga sundalong iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Bang! 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 Daan-daan sa kanila ang durog na durog sa lugar. Gayunpaman, ang iba sa kanila ay tila hindi nabigla sa pagpapakita ni Dustin ng gayong lakas ng demonyo. Patuloy silang lumapit sa kanya. Walang tigil. Ang Osti, na higit sa 100,000 talampakan ang haba ng mga aura ng espada, ay nagwalas at bumuo ng isang hanay na sumakaw sa kanyang mga kalaban. Kinuha din niya ang Pot of Chaos sa kanyang kanang kamay at ginawa itong kasing laki ng isang malaking bundok. Pagkatapos ay inihagis niya ito ng paalang. Oras na para sumulong mula sa depensa patungo sa opensa. Ang 7 rider ay leeg sa leeg kay Dustin sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Kaya't magkasama, maghaharap sila ng kahit kaunting problema. Bang! Nang sa wakas ay nagsimula ang labanan. Ito ay mabangis, walang humpay, at malupit. Ang mga fragment ng kapangyarihan ng batas ay nakakalat sa buong kalangitan. At ang Divine Ruling Chains ay bumagsak sa lahat ng mga hadlang ng matino na pag-iisip. Ang epekto sa pagitan ng mga sandata at kapangyarihan ay nagdulot ng isang kakilakilabot na bagyo. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mabilis. At sa bawat ilang sandali, isang piraso ng metal na baluti ang ipinadala palayo. Hindi nagtagal ay napabalikwas ang 7 sakay at nagkagulo ang kanilang kumpanya. Sa sandaling iyon, naganap ang pinakamatinding banggaan. Sa wakas, pagkatapos na tuluyang mawala ang pagbabago-bago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng batas ay natunaw sa hangin. Ang 7 itim na sakay pati na rin ang kanilang mga kabayo ay nakitang lumilipad sa himpapawid. Lahat sila ay nasaktan ng husto. Ang maitim na dugo ay umaagos mula sa kanilang mga sugat. At ang kanilang baluti ay nabasag. Ang kanilang mga katawan ay bagbog sa isang pulp at sila ay isang kakilakilabot na tanawin upang tingnan. What the hell? Halos hindi makapaniwala ang nangungunang mangangabayo sa kanyang mga mata. Ang kanyang 7 mangangabayo. Bawat isa ay may walang katapusang mahusay na lakas. Ay maingat na pinili mula sa pinakamagaling sa pinakamahusay. Ngunit ngayon lang, tila ay nabugbog ng masama sa ilang mga galaw lamang ng isang tao lamang. At gutay-gutay na, tiningnan ni Dustin ang itim na dugo mula sa 7 sakay. Napawang bulok na dugo na tila may purulent at mabaho. Parang nalantad sa hangin ang sariwang dugo sa loob ng ilang araw at naging masama. Bago pa man ako gumawa ng hakbang. Patay na sila. Nabuhay silang muli at nagkaroon ng nakakatakot na fighting power dahil sa ilang lihim na ritual na ginawa ng isang tao. Nakasimangot na sabi ni Dustin. Di ako makapaniwala na kailangan kong labanan ang mga nilalang na patay na. Manalo man ako, hindi ito isang bagay na dapat kong ipagmalaki. Well, kailangan ko lang silang patayin ng isang beses. Naisip ni Dustin. Bagamat nagtamo ng mga sugat ang 7 rider. Sa kanilang nabubulok na katawan at gusot na laman. Tila wala silang maramdamang sakit. Ang kanilang lakas ay hindi natitinag na para bang hindi sila maaaring masugatan. Muli, sinisingil nila si Dustin. Susubukan ko ang Buddhist Omnipotent skill na ginawa ko. Nagpa siya si Dustin. Marahil ang kasanayan ay ang kaaway ng mga espiritong iyon. Kung tutuusin, ang kasanayang makapangyarihan sa lahat ng Budista ay ginagamit upang paalisan ang kasamaan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, isinagawa ni Dustin ang 18 Arhat Formula. Sa pagsisimula niya sa 18 Arhat Formula, siya ay naging isang gintong Arhat na may napakalaking lakas. Sa pagtama, isa-isang itinapon palabas ang 7 sakay. At nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan. Halos madurog sa napakalaking kapangyarihan na hindi man lang sila nahawakan.
Ang kanilang mga sunog na buto at maitim na dugo ay nakakalat sa kung saan-saan. Ang omnipotent skill ng Buddhism ay gumagana ng maayos sa pagharap sa kasamaan. Naisip ni Dustin. Well, I have to say you are strong. Stronger than I thought. But that's better. And I like it. Now, I will kill you and then make you my competent assistant. The rider in charge said. Malamig at matigas ang tono niya. Walang bahid ng emosyon. Halatang napakalakas niya at kasing talas ng kutsilyo ang mga mata. Napapaligiran siya ng aura ng kamatayan. Siguradong mamamatay ang sinuman at anumang bagay na makakaugnay sa kanyang inilabas. Isang halimaw na hindi tao o bangkay ang nangangahas na maging napakayabang. Bakit hindi ka lumabas? Sigurado akong ipapadala kita sa iyong walang hanggang pahinga at pagkatapos ay malaman kung ano ang nangyayari sa iyong mga halimaw na halimaw. Panunuya ni Dustin. Hindi siya nagbibiro. Nais niyang mahuli ang rider na namamahala upang mapag-aralan niya ito at malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ito ay dahil ang rider na ito ay Ovid. Sa mabituing kalangitan, maraming divine ruling chain ang nahulog mula sa kawalan, na naghahalo-halong at lumapit sa sakay. Ang mga tanikala ay gawa sa kapangyarihan ng batas na pinagkadalubhasaan ni Dustin. Ang kanilang mga kapangyarihan ay kakilakilabot upang sabihin ang hindi bababasa. Sa pagkakataong ito, ang hindi mabilang na mga kadena ay bumuo ng isang hola. Sinusubukang bitag ang sakay. Gusto siyang kunin ni Dustin ang buhay at ipapaalam sa kanya ang tungkol sa kapahamakan ng bangkay. Patay na ang kabayo ng mga ngabayo. Naputol ang ulo. At nabasag ang kanyang itim na karit. Ang sakay ay ngayon ay walang pagtatanggol at wala nang mapupuntahan. Hindi siya makapaniwala na ang isang normal na mukhang binata na tulad ni Dustin ay maaaring maging ganito kalakas. Mas malakas kaysa sa kanya. Sa harap ng matitinding pag-atake ni Dustin. Wala siyang choice kundi umatras. Lord Chase, pakiusap kunin mo siyang buhay. Biglang sabi ng rider ng malakas. Bumangon ang masamang pakiramdam sa dibdib ni Dustin. Chase. Si Chase ba ang tinutukoy niya? Yung nakatira sa impyerno. Bahagyang nanginginig si Dustin. Habang umuusad ang kaunting takot sa kanyang puso. Damn it, hindi ka makakatakas sa akin. Tigaw ni Dustin. Sa mahabang panahon na lumaban. Ayaw sumuko ni Dustin. Hindi siya maaaring umatras ngayon. Gusto pa niyang hulihin ng buhay ang rider. Kapag nakuha ko na siya, maaari kong malutas ang misteryo ng sakuna ng bangkay na nangyari noon. Naisip ni Dustin. Gayunpaman, sa puntong ito, isang mabigat na aura ang lumabas mula sa puwang sa espasyo na nagpatindig sa balahibo ni Dustin. May masamang mangyayari. Isang mahabang stick, kalahating itim at kalahating puti, ang lumabas sa bitek, at lumipad sa Dustin. Walang dalawang isip, tumalikod si Dustin at tumakas. Nanginginig na tumakbo pababa kay Dustin habang ibinubuhos niya ang lahat ng atensyon niya sa kakaibang black and white long stick. Nag-iisang aura nito ang nagparamdam kay Dustin na napakadelikadong lapitan. Ang mga whirlpool ng enerhiya ay umikot at umalangaw-ngaw sa paligid ng baras. Ang mahabang patpat ay patuloy na lumalaki hanggang sa halos mapuno nito ang buong kalangitan. Bawat espasyong madadaanan nito ay madudurog bago ito matakpan ng husto. Sa malakas na espiritual na kahulugan ni Dustin. Hindi na niya kailangan pang lumaban para malaman na ang may-ari ng stick ay masamang balita at na siya ay walang kapantay. Nanigas ang buong katawan niya habang ibinuhos niya ang bawat onsa ng kanyang enerhiya sa kanyang mga binti at ipinipilit ang kanyang bilis sa sukdulan para lumipad palayo sa abot ng kanyang makakaya sa isang iglap lang. Kahit gaano pa kalayo ang tinakbo ni Dustin. Ang itim at puting mahabang stick ay humabol pa rin sa kanya sa nakakatakot na bilis. Boom! Parang nanginginig ang mismong langit na may hawak ng mga bituin sa bawat galaw ng mahabang stick. Sa isang iglap lang ay naabutan na ng mahabang stick si Dustin sa kabila ng kanyang nakakahilo na bilis. Naglakas loob kang sakta ng mga miyembro ng Underworld. Mamatay. Isang boses na kasing lamig ng walang awa ang umalangaw-ngaw sa mabituing kalangitan. Sa sandaling tumigil ang mga salita sa pagring sa hangin. Ang mahabang stick ay mas bumilis at bumalik kay Dustin. Boom! Bilang isa.
Ang sumisikat na death aura at corpse miasma ay naging isang madilim na alon na humampas kay Dustin at sinubukan siyang hilahin pababa sa isang itim na karagatan. Dahil sa matatalim na tusok ay namumulaklak ang kirot sa bawat pulgada ng balat ni Dustin sa daluyong ng matinding presyon at ang kanyang dugo ay nasusunog habang dumadaloy ito sa kanyang mga ugat. Parang sisubog na ang katawan niya. Isang maling hakbang ang haantong sa kanyang kamatayan kaya hindi nang ahas si Dustin na magpakalma at agad na ginamit ang kanyang special na kapangyarihan upang maitawid ang magulong kawalan. Sa kanyang cultivation base ng spatial power. Nalampasan ni Dustin ang magulong void ng daan-daang at libo-libong beses ng mas mabilis kaysa dati. Damn it, mas malakas pa ang lalaking iyon kaysa kay Counselor Alex. Umatok ang puso ni Dustin sa kanyang tadyang. Habang tumatak pa rin sa kanyang isipan ang takot na kanyang nararamdaman. Pilit pa niyang hinahabol ang kanyang hininga pero sa sandaling iyon. Boom! Isang malaking butas ang nasuntok sa magulong walang laman at ang itim at puting mahabang stick ay agresibong sumugod kay Dustin. Tila hahabulin ng mahabang stick si Dustin hanggang sa dulo ng mundo at hindi susuko hanggat hindi siya nito papatayin. Ang biglang paglitaw ng mahabang patpat ay parang tama ng kidlat na ikinagulat ni Dustin at nagpagulong. Pulong ang lahat ng buhok sa high. Tumabituing kalangitan sa labas ng Immortal End World. Isang malaking gininto ang titik ang maliwanag na lumiwanag at lumutang sa mabituing kalangitan. Ang isang nakakatakot na presyon ng dumadagandong na enerhiya ay patuloy na lumabas sa sulat at pinigilan ang rehiyon sa paligid nito. Ang liham ay ipinadala bilang simbolo ng kamahalan ng Yaksha Palace. Boom! Nagkaroon ng pagsabog ng hindi maikakaila at nakakabinging tunog ng mga hooves nang dumating ang mahigit 1,000 mangangabayo mula sa Yaksha Palace. Darating na ang mga taga-Yaksha Palace. Lalaban tayo. Tabase sa labas ng Immortal End World. Ang lahat ay umakyat upang salubungin ang hukbo na may mataas na espiritu. Ang dalawang hukbo ay parehong handang lumaban. Gayunpaman, ang kanilang mga numero ay lubhang nagkakaiba. Mayroon lamang mahigit 1,000 mangangabayo sa panig ng Yaksha Palace at bawat isa ay nakasuot ng mabibigat na baluti at may mga mata na kasing talas ng mga sibat na dala nila. Ito ay isang piling tropang pinili mula sa Yaksha Palace. Ipinagmamalaki ng bawat mangangabayo ang kahanga-hangang pagiging epektibo ng labanan. Ang ikatlong bahagi ng libong mangangabayo ay mga master sa Immortal Saint Realm. Makatarungang sabihin na ang mga mangangabayo na ito ay sapat na upang walisin ang maraming mahihinang mundo o maging ang mga mundong may katamtamang lakas. Sa kabilang banda, ang mga mandirigma ng Immortal End World ay marami. Ang kanilang mga bilang ay tumangay tulad ng malawak na karagatan at ang kanilang bakal na baluti at liwanag ng espada ay maliwanag at nakasisilaw. Lahat ng mga nilalang sa Immortal End World. Lumuhad at hintayin ang kamatayan. Kung gagawin mo ang sinasabi ko ay iisipin kong hindi masyadong pahirapan ang mga bagay para sa iyo. Kung hindi, tuluyan ka na naming tira-piraso. Ang pinuno ng nagsalita ang tropa ng Yaksha pala sa malamig na boses habang dahan-dahan siyang nagmarcha pasulong. Gumawa ka ng lame excuse para lang salakayin ang teritoryo natin. Do you really think I would hesitate fighting you back? Baliw na ibinayo ni Kevin ang kanyang mga kamao. Ang galit na kumukulo sa kanyang sistema. Ang presyon ng nagngangalit na dagat ng puot ay tumaas. Naninindigan na pabagsakin ang kanyang kaaway. Para sa akin, isa kang hamak lang mula sa Immortal End World. Mas mabuting bantayan mo yang bibig mo. Tanga, madali nating sirain ang mundo mo nang hindi man lang pinagpapawisan. Kailangan mong tandaan ang lugar mo. Mga mahihinang tulad mo don. Wala akong karapatang magsalita laban sa amin. Kaya kung ako sa iyo, hihinto ako sa pagtakbo ng aking bibig. Babala ng rider habang ang kanyang puso ay puno ng sama ng loob at galit. Higit pa riyan, nagpadala na ang aming pinuno ng mga lalaki dito upang ihatid ang kanyang mga utos. Alam ni Dustin ang tungkol dito ngunit tumanggi siyang sumunod. Sino way? Ngo ang utos ng aming pinuno. Ito ang higit na dahilan para wasakin namin ang iyong mundo. Pinandilatan niya ang kanyang mga kaaway. Inis dahil sa pagkabalisa na dulot ng Immortal End World. Ang kanyang titig ay parang pit viper slit-like pupils.
Kitang-kita sa kanyang mga mata ang nag-aalab na puot. Mula sa paraan ng pagsasalita niya hanggang sa paraan ng pagdadala niya sa kanyang saloobin ay nagpapahiwatig na siya ay may much disdain para sa immortal Endworld. Nagsalita siya na parang mas mataas ang awtoridad niya kay Kevin. At ang pakikitungo sa kanila ay isang pag-aaksaya ng kanyang oras. Naglaway siya ng mga salita na parang nagpapahiwatig na ang pagpupuna sa immortal Endworld ay hindi kukuha ng kanyang oras at lakas. Habang patuloy sila sa pagbibiro, unti-unting napupuno ang langit sa itaas ng mga nilalang na nagsisimula ng magkainteres sa palitan nila. Ipinakalat na ng palasyo ng Yaksha ang balita sa malayong lugar na lilipulin nila ang immortal Endworld at lahat ng kinakatawan nito. Ang impormasyong ito ay umabot pa sa mga kalapit na mundo. Kaya naman, nang marinig ang kawili-wiling bagay na ito, iba't ibang nilalang mula sa mga kalapit na daigdig ang dumagsa upang bigyang pansin ang umuunlad na sitwasyong ito. Takalaunan, dumami ang bilang ng mga buhay na nilalang mula sa iba't ibang mundo na nagtipon upang makita ang nangyayari. Haha, masyadong makapangyarihan ang mga tao sa Yaksha Palace. Bawat isa sa 1,000 rider na ito ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan. Sa hitsura nito, ito na ang magiging katapusan ng Immortal Endworld. Sumasang-ayon ako, katangahan at walang ingat sa kanila ang makipag-usap sa Yaksha Palace. Dahil sa kalokohang ito, malapit na nilang matugunan ang kanilang katapusan. Ngayon, ang tanong lang ay kung ang mga tao sa Immortal Endworld ay lalaban hanggang sa wakas. O sila ay susuko sa kalagitnaan. Ang lahat ng mga nilalang na nagtipon ay nag-isip na ang Immortal Endworld ay walang laban sa kanilang kaaway. Sa kabilang banda, nang marinig ang mga salita ng rider, ang lahat ng mga nilalang ng Immortal Endworld ay agad na nagsiklab. Damn it, who the fuck do you think you are? You brat, how dare you talk to us like this? Ha, ipapahatid kita sa gumawa mo. Pirar, wag kang hamarang. Ako na ang kukuha ng ulo niya. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Shit, katuwing makakatagpo ako ng mga ganyang lalaki, hindi ko mapigilan ang galit ko. I can slay this loser in a heartbeat. Tumabi ka at manood ng palabas. Nang marinig ng 8 Stone Saints ang sakay, tila ay inis at agad silang nangangati na ibaba ito. Naglakad sila palabas sa gitna ng karamihan at lahat ay sabik na gumawa ng ilang B. Immortal Saint Realm. Nangangahulugan ito na ang mga barkong pandigma na kasing lakas ng 20 magsasaka sa Immortal Saint Realm ay sabay-sabay na naglulunsad ng mga pag-atake patungo sa mga sakay. May isip lamang ng isa kung gaano kalakas ang kanilang mga pag-atake. Pinagsasama-sama ang lahat ng kapangyarihan ng Immortal Endworld sa labanang ito. Mas marami ang kanilang mga kalaban at mas malaki rin sila sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga sakay ng Yaksha Palace ay patuloy na nakikipaglaban ngunit sa huli, tila ay nahaharap pa rin sa pagkatalo. Pinutol-putol ng mga Supreme Grandmasters ng lahi ng demonyong insekto. Namatay ang pinuno ng mga sakay. Paano naging posible? Lahat ng mga nilalang na malapit na nagmamasid sa labanan sa malayo ay nagulat lahat sa kinalabasan. Nahirapan silang paniwalaan na totoong natalo ang mga sakay. Dahil namatay ang lahat ng kanilang mga kaaway. Tapos na ang labanan. Ilang sakay lang ng Yaksha Palace na may mahusay na mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ang nakatakas. Ngunit para sa karamihan sa kanila, namatay sila sa lugar sa mga kamay ng mga nilalang mula sa Immortal Endworld. Haha, nakakatuwa. Akala ko malakas na puwersa ang Yaksha Palace. Mahina pala ang mga miyembro nito. Malakas na sabi ni Reese. Ta sinabi niya, siya at ang iba pang miyembro ng 8 Stone Saints ay humagalpak sa tawa. Talagang nasiyahan sila sa labanan. Nanalo tayo. Ang lahat ng mga nilalang ng Immortal Endworld ay masayang naghagis ng kanilang mga sandata at mahiwagang kayamanan sa hangin upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Hindi pa ito tapos. Inasikaso lang namin ang halos 1,000 riders ng Yaksha Palace. Hindi nila hahayaang dumausdas. Tiyak. Malapit na silang susundan. Bulong ni Kevin sa mga nagyayabang na individual mula sa Immortal Endworld. Ang Yaksha Palace ay isang makapangyarihang organisasyon na may malaking bilang ng mga miyembro.
Ang pagkawala ng mga rider na ito ay hindi maaaring maging isang dagok dito. Ngunit hindi nila lalamunan ang kahihiyang ito at gagawa sila ng aksyon sa lalong madaling panahon. Kabilang banda, si Dustin ay nasa isang star cluster na malayo sa Immortal End World. Mukhang may mundo sa unahan ko. May mga buhay na nilalang doon. Kapag tuklas na ito, nasa sabik si Dustin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, kawakas ay nakita niya ang isang mundo.